Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Edmond Nerona para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat nila Nanette Go, Ranilo Ocampo and family, Rabago and Nicdao family, Miguel and Gabriel Ledesma, Emmanuel and Imelda Rabago, Denise Marie Rabago, Yutok family, Cavistane family, Rolando and Jenny Marie Saysay, Esther Javier and family, Alvin and Patricia Basa, Rolando Saysay, Anastasia Tubig, San Maligsig Lahi, Elena and Vic Agos, Virgie Martinez, Sinaida Domingo, Rowena Lee, Rigacho family, Panlaki family, Dorado family, Lydia Cascasan and family, Jilet Yupanco, Angela Ricofrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrolia and family, Pilar Sita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darren and Rem Acebeda, Acebeda family, Joseph Benaventura and family, Gillian Logan and Franco Bilbaeno, Raymond Agoot, Modesto and Carolina Bilbaeno, Ofelia Liwanag and family, Jiggy Manicad and family, Clarence Nico Concepcion, Anisha Nicolas and Cesar and Nancy Nicolas and family, Charito and Marilo Macalinaw, Nanette Aragosa, Angelina Pelea, Pristina Luna, Feb Ilot, Vista Condo by Maria, Bilay Inore and Gardo family, Cecilia Andrade and family, Lenlen Pascual, Wilma Domingo, Barbara and Cleofe Kaingat, Jeff Kaingat and family, Eusebia Tirania, June and Emma Ching and family, Barbon and Puno family, Amelia Gimangab, Efren Alcober and family, at Oyet Rivas and family. Natatayang kailingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldeyalim, Marty Agtarap, Raquel Ricop Blanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Neles Lim, Emmanuel Beno, Emmaline Tamayo, Romeo Rigacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jericho Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio Estelita, Ruth, Romy, Charles T., Mila Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerard James, Raon family, Baliser family, Arlene Daliwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniela Guinelas, Josephine De Guzman, Marcelino Basco, Telma Vitirbo, Leonora Villarruel, Violeta Manrisa, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Chade Beltran, Marcelina Dayanan, Lay Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado, Aurora Agudo, Mari Carhagio, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melesio Bolong, Melda Sumagpao, Judith Denise, Cristuta Davis, Abe Beris, Elsa Ponteres, Jonathan Agrabante, Samantha Cuadro, Esther Maranan, Sib Kwasay, Melchor Gadi, Alex Quirante, Natalie Pineda, Enrique Alfaro, Lucita Gatchalian, Timothy Paul Lim, Lisa Ching, Tristan Joseph Batitis, Baby Domingo, Maria Gracia Nual, Ramil Felipe, Chris Arsolon, Angelina Santos, Emilio Santos, Gloria Santos, June Flores, Jennifer Cordoba, Carol Monet, Orlando Guillermo, Marcos Angeles, Garrett Crispin and Marian Salazar, Eduardo Mendoza and Eliseo Gumolon, Blessed Ellison Estanios, Sigrid Beliones, Eufemia Guillermo, Perla Castillo, Alfonso Tenco, Agrifino Salazar, Alexander Marfil, Norma Racpan, Lilia Padernos, Joe Bosto, Cristina Diaz, Lourdes Padilla, Jana Rosales, Rebecca Rosales, Wendelia Tabio, Alvin and Patricia Basa, Antonio Nerona, Norma Nerona, Elma Legaspi, Elmer, Kevin, Ryan, and Dominic Nicdao, Charmaine Salazar at Milagros de los Santos. Natatayang kailingan nila Francis and Philip Monina, Ronald Salamat, Jilit Yupanco, Lydia Cascasan, Cecilia Nicolas Regodon Jr.,
Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea Ancian Samson, Cora Claudio Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Hilda Marcelo, Lynn Anyana Pacer, Meldy Arroyo, Edna Manuo, Julius Igos, Normita Luciano, Cabral Family, Bobby Mancoy, Dilano Family, Barbara Kaingat, Jeff and Bernadette Kaingat, Catherine Rochelle Lee, Candice Joyce T, Norman Del Prado, Abigail Rosales, Garcia Vera Cruz Family, Joan Pedreño, Carlos Vincent Pedreño. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada Ismael, Rodolfo Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Nancy Estacio, Sigueron Wilfredo, Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreno, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victoran Calito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundan Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert Milagros, Rodolfo Arnold Santos, Vicente Salvador Algazer, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna Renato Pedro Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Rinaldo Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kendrick, Michael Rubia, Corazon Andres Federico, Alejandro Lolita Lasaga, Rowena Eleuterio, Joseph Cesar Virginia, Gian Raquel Crame, Josefero Luisito Adoracion, Romeo Catherine Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Marcelino Manapol, Rosario, Salvador Artemio Rodolfo, Danilo Beatriz, Romeo Enriquez, Sani Amancio Sr., Rufino Ramirez, Consuelo Anchodoro Cordova, Pepito Tatoy, Antonio Dayaw, Angelina, Tomas Leri, Ruben Liwanag, Jerry Ligaspi, Giselle Carmencita, Feliciano Magtira, Aurea Trinidad, Soy Ing Muñoz, Teresita de Jose, Narciso Jr., Narciso Sr., Mirna Mariano, Felipa, Francis Allen, Lorenzo, Leonora, Marcelina, Soledad, Juliana, Rosalina, Remedios, Ronaldo, Rolando, Domingo, Melchor, Teddy Neal, Baguio, William Mauro, Michael Diego, Dayanalita Tolentino, Cesar Josefa Domingo, Rosa and Mauricio Uy, Monico Consuelo, Magdalena and Enrico, Rodrigo, Ricardo, Miguel, Beatriz, Carmencita, Jeronimo, Ricardo San Diego, Anastasia, Mariano Clemente, Leia Armando Sr., Daniel Valentino, Catalina Alba, Eduardo Salido, Lizelle Arnulfo, Alicia and Federico Dengsay, Avelina Rosario Corazon Reyes, Aurelia Ricardo Roque, Marlita, Federico Jr., Federico Sr., Rosalina Lungakit, Rolando Gregorio Alfredo Villegas, Dr. Harold Keller, Jared Sinaidan Aldwin Marcelo, Gilbert Gualberto Dilano, Victoria Arsenio Elpidio, Magdalena Brigida Viviana Marlon Carmelita, Tere Ila Laureano Catalina Juan, Ana Armando de la Cruz, Flora Saligumba, Roberto Arce, Honorata and Renato Leonzo Ilagan, Rodrigo and Lydia Paborian at Maria Belena Maniquez, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Magsilod po ang lahat para sa Orasyo Imperata.
Horatio Imperata para sa kapayapaan, para sa bayan, Amang makapangyarihan, inakay mo ang iyong bayan galing sa Ehipto, mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, inakay mo kami mula sa kamatayan tungo sa buhay sa kanyang misteryo paskwal at kaloob na Espiritu Santo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, nagtitiwala sa iyong pangakong hilumin ang aming bayan. Iunat mo muli ang iyong makapangyarihang kamay at akayin kami sa panahong ito ng krisis, alitan at pagkalito. Magningning nawa ang katotohanan tulad ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, upang tanglawan kami sa landas tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Umagos nawa ang katarungan tulad ng tubig na bumukal mula sa bato, upang pawiin ang uhaw ng mga naghahangad ng hustisya, linisin ang mga sugat, at buksan ng daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Pinakain mo sila ng mana sa ilang, busugin mo ang aming pagkagutom sa katarungan, upang hindi na kami magnasa ng kapangyarihan, kayamanan at pansariling pakinabang. Palambutin mo ang pusong matitigas tulad ng sa paraon, at buksan ng mga matang binulag ng kasakiman, upang manaig ang tunay na pagmamahal sa bayan. Higit sa anumang alyansang pampolitika o pansariling interes, turuan mo kaming makita ang isa't isa, hindi bilang kakampi o kaaway, kundi bilang magkakapatid sa iyo. Nawa, ang taon ng Hubileo ay magtulak sa amin upang maglakbay bilang isang bayan. Ito nawa ang aming maging Paskwa, ang aming pagtawid mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan, mula sa karuwagan tungo sa katapangan, mula sa kawalan ng katarungan tungo sa katuwiran, mula sa pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa, mula sa paghihina ng loob tungo sa pag-asa, mula sa pagiging makasarili tungo sa tunay na pag-ibig. Sa panahong ito ng pananariwa, matuklasan nawa naming muli ang aming kadakilaan bilang isang bansa at ang aming dangal bilang isang bayang iniibig mo ng lubos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming korderong inialay na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng krus mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiya mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang maumuno po sa tibanal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi sa pagmamahal naroon ng Diyos sa pagmamahal naroon ng Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagdiligtas sa lahat, subalit ngayoy higit mong itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinapasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko, at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinarhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup, tayo pong lahat. Pumanapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Tugon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Tugon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pari mga binata't matatanda, sa kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Tugon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sinabi niyang buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay
bagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa Kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo. Kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang umaga. Magandang umaga po sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, naalala niyo pa po ba ang ating ebanghelyo at ang ating pagbasa kahapon? Hello, ayaw tumingin sa akin. Sige na, ako na lang ang magre-review sa sarili ko. Kahapon, dalawang karakter na may parehas na karanasan ang ipinakilala sa atin ng ating mga pagbasa. At sila ay sina Propeta Jeremias at Jesus. Sa pamamagitan ng kanilang katangian, pinagnilayan natin ang ugali ng pagpapa sa Diyos.
Sabihin nyo nga po, pagpapa sa Diyos. May ganyan ba kayong ugali? Ha? Yung ipinagpapa sa Diyos nyo? Yung pinapasa nyo sa Diyos? May ganyan ba? Pag-utang pa sa Diyos, yan, ganyan, no? Kapag ka mga kaguluhan, pa sa Diyos, yan, ganyan. Pero kapag pagsisimba, ayan, nasaan kayo? No, ganyan, no? Natuto tayo sa dalawang karakter kahapon dahil sila ay marunong magpa sa Diyos. Sa lahat ng mga umuusig at kumakalaban kina Propeta Jeremias at Jesus, hindi sila lumaban. Dahil kailanman hindi ugali ng mabuti ang labanan ang masama. Tanging masama lang ang kumakalaban sa mabuti. Hindi natapos dito ang lahat. Dahil sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, patuloy si Jesus na pinagpaplanuhang patayin. Imagine ninyo, kahit saan ka pumunta, pinag-iisipan ka, pinagpaplanuhan kang patayin. Dumadami na kasi ang naniniwala sa Kanya. Matapos nilang masaksihan ang ginawa ni Jesus kay Lazaro. Alam niyo po bang ginawa niya kay Lazaro? Ano? Yes, binuhay niya. Oh, kayo ba? Kung merong makikitang isang patay at merong isang tao na bubuhayin ang patay, anong mararamdaman ninyo? Ha? Matutuwa, no? Anong magiging pakitungo nyo dun sa tao na iyon? Hello? Ha? Hello? Hindi kayo makasagot. Ha? Hindi kayo makasagot. Ganito na lang. Sige, halimbawa, no? May politiko. Yan, ito, yan. Dito tayo makaka-relate lahat, no? May politiko, no? Walang building dyan noon. Biglang nagka-building dahil sa politiko. Anong ginagawa ninyo sa politiko? Ano? 'Di ba? Sinasamba na ninyo, "Oh, thank you po." 'Di ba? Tuwan-tuwa pero hindi naman niya pera 'yon, no? Ha? Pwede ba? No? Tuwan-tuwa na tayo sa ganon, no? Sinusunod na natin, sinusundan na natin, bilib na tayo. Pwede ba? Trabaho niya 'yon. Ha? Kaya dapat naghahanap kayo talaga ng magagawa ng politiko bago nyo kabiliban. Kabiliban nyo kung walang kurakot at napatayo ang building. Hello? Yan, ginigising ko kayo. Naku, nagigigil ako, ha? Ganyan eh. Oh, si Jesus, wala naman siyang nakuha kay Lazaro. Pero gumawa siya ng kababalaghan. Gumawa siya ng milagro. Kaya nga ang mga tao, tuwang-tuwa kay Jesus. Naniniwala na sila kay Jesus. Sumusunod na sila kay Jesus dahil sa nagawa niya kay Lazaro. Pero, kahit ganon, meron pa ring ibang taong hindi believe. Meron pa ring ibang taong nais siyang patayin. Tingnan ninyo, si Jesus nagbibigay buhay. Diba? Binalik niya yung buhay ni Lazaro. Samantalang ang mga tao, pilit ipinapapatay si Jesus. Ganyan kalupit ang mga tao, no? Ganyan kalupit ang tao. Ngunit kahit ganito ang kalagayan ni Jesus, nilabanan ba niya ang mga tao? Hindi. Kasi nga, kailanman ang mabuti hindi lalaban sa masama. Hindi niya kakalabanin. Kahit ganun ang kalagayan ni Jesus, pumunta siya sa isang lugar na kung saan siya ay nanatili kasama ng kaniyang mga alagad. At ang lugar na ito ay Ephraim. Sabihin niyo nga po, Ephraim. Ang Ephraim ay isang lugar na malapit sa ilang. Alam niyo po ang ilang? Ano yon? Disyerto. Oh. Ano ang isang disyerto?
Di ba? Isang lugar na mainit. May tumutubo ba sa disyerto? Wala. Pero malapit ito sa isang disyerto. So, hindi ito disyerto, malapit lang. No? Pumunta doon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ngunit hindi tulad ng disyerto na walang tumutubo, sa Ephraim mayroon. Kaya nga, ang Ephraim ay galing sa salitang Hebreo, nang ibig sabihin, maging mabunga. O sa Ingles, fruitful. Sabihin nyo nga po, maging mabunga. Diyan pumunta si Jesus sa isang lugar kung saan siya magiging mabunga. Hindi siya nanatili sa isang lugar kung saan siya'y pinapatay, kung saan siya ayaw ng mga tao. At doon nanatili si Jesus kasama ng mga alagad. Tinakasan niya ang mga tao na nais siyang mamatay at pumunta sa lugar kung saan siya magiging mabunga. Kung saan siya pwedeng magbigay ng bunga. At dahil kasama niya ang kanyang mga alagad, ang Ephraim ang lugar kung saan si Jesus nagbigay ng bunga sa kanyang mga alagad. Nagbigay siya ng bunga sa kanyang mga alagad. At dito tayo dinadala ng ating pagninilay. Kung tayo ay nasa isang lugar na hindi lumalago o hindi tayo binibigyan ng bunga, ang paanyaya sa atin, umalis sa lugar na yon. Hanapin ang inyong Ephraim. Puntahan ang inyong Ephraim kung saan kayo makakapamunga. Alam niyo po, nung isang araw, ako po ay nagpakumpisal sa parokya ni Father Douglas. No? Doon, meron akong nakilalang isang lingkod ng simbahan nila. At nagkwento siya, sabi niya sa akin, naninira daw siya ng mga kasamang lingkod. Sabi ko, ba't mo ginagawa yon? Chinichismis daw niya yung kanyang mga kamyembro dahil sa mga ginagawa ng mga ito. Dahil sa klase ng pamumuhay na nakikita niya sa loob ng simbahan. Matapos siyang magkwento, ang tanging nasabi ko sa kanya, kung hindi ka na lumalago sa lugar na ito, kung hindi ka nagkakabunga sa iyong paglilingkod, umalis ka na. Lumlaki yung tingin niya sa akin no? Sabi ko, umalis ka na. Sabi ko, mas mabuti pang iwan mo ito at pumunta ka kung saan pwede kang lumago. Nanlaki yung mata niya sa akin. No? Sabi ko, Nay, ulitin ko. Kung hindi ka na lumalago dito. No? Kasi ang narinig lang niya, umalis ka na. No? Nagsara na yung tenga niya, ang iwan lang sa kanya, umalis ka na. Hindi. No. Ang simbahan, dapat sana lugar yan para ikaw ay lumago, para ikaw ay mamunga. Pero kahit ang simbahan, kung hindi ka nito napapamunga at hindi ka nito napalalago, bakit ka nananatili dito? Isa pa, sinisira mo ang mga tao. Hello. Nagising ako May ganun kaya dito sa ating simbahan? Ayan. Shout out sa mga chismosa po dyan na nandito sa ating simbahan. No? Kung hindi ka na lumalago dito sa ating simbahan, iwan mo. Mas mabuti pang iwan mo to, hanapin mo kung saan ka lalago. Kung minsan kasi pakiramdam natin, gusto natin maglingkod. Gusto natin magsilbi. Tama naman. Kasi pakiramdam natin, doon tayo lalago. Tama. Pero kung sa paglilingkod mo at pagsisilbi mo, diyan ka nakakahanap ng kaaway. Diyan ka nagiging masama.
Diyan ka nagiging chismosa. Diyan ka nagiging mapanira. Nakakabuti ba ang paglilingkod mo? Nakakabuti ba ang pagsisimba mo? Kaya kung minsan titignan mo, no? Nung hindi ka pa taong simbahan, hindi ka chismosa. Kung kailan ka naging taong simbahan, doon ka naging chismosa. Bakit ganon? So maganda ba ang lugar na kinabibilangan mo? Hello? Kung hindi ka lumalago, kung hindi ka namumunga, iwan mo. Hanapin mo ang lugar kung saan ka pwedeng makapamunga. Kasi dalawa lang yan. Either ikaw ang maging sanhi ng hindi pamumunga ng iba, o ikaw ang hindi namumunga. Itong panyaya sa atin, saan ka ba lalago? No? Ang simbahan, narito yan, para tayo lumago. Pero kung dito ka pa nakakahanap ng kaaway, dito ka pa nasisira, hindi itong lugar para sa iyo. Hanapin mo muna. Bumalik ka kung pwede ka nang lumago. Handa ka nang lumago. Pero alam nyo, minsan wala sa lugar yan. Nasa disposisyon at ugali ng tao. Kaya nga, inuna tayong turuan ng katangian ni Jeremias at ni Jesus. Di ba? Ang galing, no? Kaya inunang ituro yon para ugali natin ang ayusin bago ang tingnan ng lugar. Minsan nasa tamang lugar ka, talaga lang ugali mo na talagang mapanira. No? Kung kahit saan ka magpunta, nasa ugali mo na. Kaya wala rin sa lugar, kundi nasa iyong sariling disposisyon. Mga kapatid, ito ang kabuuan na tinuturo sa atin. Maging mabunga. Pwede itong mahanap sa iyong katangian, pwede rin itong mahanap sa tamang lugar. Hindi mo kailangan manatili sa lugar kung saan hindi ka lalago. Sa halip, hanapin ang iyong Ephraim, ang lugar kung saan ka magiging mabunga. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok, maging sa kamatayan, alang-alang sa buhay at paglago para sa ating mga sarili at para sa iba. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano, naway makilala kay Jesus na matay para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol na higit na pagtatalaga ng sarili sa ekonomismo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama sila ng may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga inang nawalan ng anak, naway hindi maigupo ng bigat ng kanilang dinaramdam, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga nananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Isugo mo ang iyong banal na espiritu upang higit na pagbigkisin ang iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matakilig, tungkuling na banal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mo ihahanap kami ng bagong malay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Ang pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa
kaligtaan sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rene na tinawag mo mula sa daigdig na ito, nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin,
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa katawan at dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iba sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng ating banal na misa ay ang ating pagdedebosyon sa ating mahal na Inang Soledad. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darobur per auxilium, unitrino che Domino, sit sempiterna gloria, quibitam sin eterno, nobis nomet in patria, o salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darobur per auxilium, unitrino che Domino, sit
natin ang Amang nasa langit na pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesu Kristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod, at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ng mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kapag ako nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo
sa iyo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang umakalinga, Reynang Ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako, Ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong Reyna. Mahal na ina, ikaw ang aking Reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. Mahal na ina, sa iyo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, minamahal kong ina. Minamahal kong Reyna, Maria Virgen Soledad. Magsilhod pong muli. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagkitiis na tumagos sa masintahing puso na lubhang nagmimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay pinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak
na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak, nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debusyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami, ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kaming maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamagitan ng iyong mahal na ina, Shenawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig, bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig muna naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng ating puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidebosyon na ito. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainam pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Magsiluhod po muli. Pangwakas na panalangin, naninigluhod ako sa iyong paanan, umahal na ina ng Diyos. Bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makaina mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo nung nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Magsiupo po ang lahat. Sandali tayong tatahimik, magninilay at mananalangin.
Magsiluhod po ang lahat. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Sacrament most holy, O Sacrament divine, praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux esporta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, paleo palte de corra, et pro nobis Christum ex ora. O deign to let me praise thee, Sacred Virgin, and give me power against thy enemies. Let us pray. Grant us, O merciful God, a safeguard against all our weakness, and that we who celebrate the memory of the Holy Mother of God may, by the help of her intercession, rise again from our iniquities to the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagmagda ng pasakit dahil sa Diyos na atras. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag magpapabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay ariin mong
mga anak kong minamahal, Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, ng mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag mapabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arin mong mga anak kong minamahal, Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, ng mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.